Isang empleyado si Mikay sa kumpanya ng mayamang negosyanteng si Charles. Tahimik lamang niyang itinatago ang matagal na paghanga sa kanyang boss, ngunit hindi niya maiwasang magpakita ng maliliit na pagpapapansin. Hindi ito nakaligtas sa mapagmasid na mata ni Charles. Nang mapansin itong may gusto sa kanya si Mikay, sinakyan niya ang sitwasyon at sinimulan din niya itong landiin. Para kay Charles, isa lamang itong pampalipas oras. Napangiti si Charles na makitang abala nag-aayos ng mga dokumento si Mikay. Ang cute talaga. Bulong ni Charles sa sarili habang nakasandal sa upuan. Hindi niya maipaliwanag kung kailan niya unang napansin si Mikay. Pero simula nang mapansin niyang tila may lihim itong paghanga sa kanya, naging mas interesado siya. Napangisi siya bago pinindot ang intercom. Mikay, tawag ni Charles sa malambing na boses. Sa labas, halos mapatalon si Mikay nang marinig ang pangalan niya. Bakit po, sir? Sagot agad ni Mikay. Come to my office. Napabuntong hininga si Mikay at tumayo. Mabilis niyang inayos ang kanyang blouse at buhok bago kumatok sa pintuan. Come in, sabi ni Charles mula sa loob. Dahan-dahan namang binuksan ni Mikay ang pinto. Sir, pinatawag niyo po ako? Mainhin na tanong ni Mikay. Nakatayo si Charles sa tabi ng mesa habang hawak ang isang folder. Nang makita si Mikay, bahagyang umiti si Charles, yung tipong ngiti na parang may balak. Yeah, sabi ni Charles. May papagawa sana ako sa'yo. Lumapit si Mikay at inabot ang folder. Anong gagawin ko po dito, sir? Hindi agad sumagot si Charles. Sa halip ay tumitig muna siya kay Mikay mula ulo hanggang paa. Napansin yun ni Mikay kaya lalo siya namula. Sir? Nahihiyan tanong ni Mikay. Napangiti si Charles. Relax, Mikay. Tinitignan ko lang kung nagbago ka na. Po? Tila mas gumaganda ka yata araw-araw ah. Halos mabilaukan si Mikay sa sinabi ng boss. Sir! Bulalas ni Mikay habang napapailing. Tumawa si Charles ng mahina. Why? Bawal bang mag-compliment? Hindi naman po, pero hindi alam ni Mikay ang sasabihin kaya lalo siya napatungo. Kitang-kita ni Charles ang pamumula ng pisngi niya kaya lalo siyang natutuwa. Ang dali mo talagang mamula, sabi ni Charles habang nakasandal sa mesa. Sir naman kasi. Mahinang reklamo ni Mikay. Bakit? Totoo naman. Tahimik sandali si Mikay bago siya naglakas loob na tumingin kay Charles. Sir, trabaho po ba talaga yung pinatawag niyo sa akin o trip niyo na naman akong asarin? Bahagyang nagulat si Charles sa sinabi niya bago siya napangiti. Oh, sumasagot ka na pala ngayon. Namula si Mikay pero pinilit niyang magpakatapang. Kasi po, lagi niyo akong tinutokso. Lumapit si Charles na isang hakbang. At kung oo? Halos mapatras si Mikay sa lapit ni Charles. Sir, bakit? Hindi mo ba gusto? Natahimik si Mikay. Hindi niya alam kung paano sasagot. Sa totoo lang, gusto niya pero nahihiya siya. Kaya napabuntong hininga na lang siya bago bahagyang umiti. Sir, boss ko po kayo. So? Hindi ka po professional makitungo sa akin ngayon. Napatawa si Charles. Tumayo siya ng tuwid at tumawid ng braso habang nakatingin kay Mikay na parang may naiisip. Pero ikaw naman ang unang nagpakita ng interest. Halos matulala si Mikay. Ako po? Yeah. Hindi po Talaga? Nakangising tanong ni Charles. Sino yung palaging tumitingin sa akin kapag dumadaan ako? Napasinghap si Mikay. Sir, sinasadya niyo po akong asarin. Ang ganda mo kasi. Malambing na sabi ni Charles at bumulong sa tainga ni Mikay na namula. Tawagin mo lang akong Charles kapag tayo lang Gumisa si Charles. Tahimik na muli ang buong opisina matapos ang maikling kulitan ni Mikay at Charles sa loob ng opisina ng boss. Pagkalabas ni Mikay ay mabilis siyang bumalik sa kanyang mesa. Ngunit hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga sinabi ni Charles. Napailing si Mikay at bahagyang napangiti. Grabe naman kasi si sir kung ano nang sinasabi.
Mahinang sabi ni Mikay habang sinusubukang mag-focus sa trabaho. Pinilit niyang ibaling ang atensyon sa computer screen. May mga reports pa siyang kailangan tapusin bago magtanghali. Isa-isa niyang binubuksan ang mga files habang nagtatype ng mga detalye. Ngunit paminsan-minsan ay napapahinto siya. Dahil bigla niyang naaalala ang mukha ni Charles kanina, yung paraan ng pagngiti nito at ang paraan ng pagtitig dito sa kanya. Ay naku Mikay, trabaho. Saway ni Mikay sa sarili habang tinatapik ang sariling noo. Hindi niya napansin na mula sa loob ng opisina ay nakatanaw na naman si Charles sa kanya. Nakatayo siya malapit sa glass wall. Nakangisi siya habang pinapanood si Mikay na tila kinakausap ang sarili. Ang cute talaga, bulong ni Charles. Napansin niyang seryosong nagtatype si Mikay ngunit paminsan-minsan ay namumula ito na parang may iniisip. Napailing si Charles bago tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Sa kabilang banda, abala si Mikay sa pag-ayos sa report nang bigla siyang makarinig ng pamilyar na boses sa likod niya. Busy ka? Halos mapatalon si Mikay sa gulat. Sir! Napalingon siya at nakita si Charles na nakatayo sa likod ng kanyang upuan. May hawak pa ring tasa ng kape at may pilyong ngiti sa labi. Relax. Natatawang sabi ni Charles. Nagulat lang po ako. Sabi ni Mikay habang pilit inaayos ang sarili. Tumingin si Charles sa monitor niya. Working hard ah. Opo. Sagot ni Mikay habang patuloy sa pagtatype. Sandali siyang pinanood ni Charles bago bahagyang yumuko para mas makita ang ginagawa ni Mikay sa screen. Napansin yon ni Mikay kaya lalo siyang kinabahan. Sir, may kailangan po ba kayo? Kunwari nag-iisip si Charles. Actually, meron. Huminto sa pagtatype si Mikay at tumingin sa kanya. Ano po yon? Hindi agad sumagot si Charles. Sa halip ay nakatitig lang siya kay Mikay habang nakangisi. Lalo tuloy siyang kinabahan. Sir? Biglang nagsalita si Charles. Pwede mo ba akong pakasalan? Halos mahulog si Mikay sa upuan sa gulat. Ano po? Napatingin ang ilang empleyado sa paligid dahil sa lakas ng boses niya. Mabilis niyang tinakpan ang bibig at namula ng sobra. Sir? Bulong ni Mikay na may halong hiya. Samantalang si Charles ay halos mapatawa sa kanyang reaksyon. Ang lakas ng boses mo, sabi ni Charles habang nakangisi. Sir naman, reklamo ni Mikay. Ano ba yon? Umiling si Charles na parang inosente. Ano, nagtanong lang ako. Hindi po yung tanong na basta-basta. Tumawa si Charles ng mahina. Why not? Namumula pa rin si Mikay habang napapatingin sa paligid. Buti na lang at bumalik na sa trabahong ibang empleyado kahit halatang nagtataka sila. Sir, boss ko po kayo. Mahinang sabi ni Mikay. So? Hindi po kayo pwedeng magbiro ng ganun. Bahagyang lumapit si Charles sa gilid ng mesa niya. Bakit hindi? Dahil sa lapit ito ay lalo siya nailang. Sir, please. Okay, fine. Sabi ni Charles at nagkunwaran seryoso. Hindi na ako magbibiro. Napabuntong hininga si Mikay sa wakas. Ay, salamat po. Pero seryoso ako. Natigilan si Mikay. Ha? Ngumisi si Charles. Sabi ko, pwede ako maging asawa mo. Sir? Halos hindi na malaman ni Mikay kung matatawa ba siya o mahihiya. Niloloko ninyo na naman ako. Hindi ah. Sir. Charles. Paalala ni Charles. Napapikit si Mikay sa hiya. Sir, Charles. Napangiti si Charles. Hindi naman maiwasang mapailing ni Mikay. Grabe kayo. Totoo naman. Patuloy ni Charles. Tignan mo, gwapo ako, mayaman, mabait. Mabait? Putol ni Mikay na napangiti. Tumaas ang kilay ni Charles. Oh, doubtful ka? Medyo po. Napatawa si Mikay bago niya napagtangtong nakikipagkulitan na naman siya sa boss niya. Sir naman kasi, ginugulo niyo ako habang nagtatrabaho. Sumandal si Charles sa mesa niya. Distracted ka ba? Opo. Talaga? Opo. Napangiti si Charles. Good. Napakunutan noon ni Mikay. Ha? Means effective ako. Napanganga si Mikay sandali bago natawa sa inis.
Sir, okay. Sabi ni Charles habang tumatawa. Sandali siyang tumingin sa mga papel sa mesa ni Mikay. Ang dami mong ginagawa. Opo, deadline po kasi. Tumango si Charles bago muling tumingin sa kanya. Alam mo, ano po? Kung kanina ay pilyo ang tono ni Charles, ngayon ay parang may halong lambing ang boses ito. Kung magiging asawa mo ko, hindi mo na kailangang magtrabaho ng ganyang kahirap. Halos muling mamula si Mikay. Sir, hindi niyo na naman sineseryoso ang trabaho. Who said I'm joking? Napatingin siya sa mga mata ni Charles. Hindi niya maintindihan kung nagbibiro ba talaga ito o hindi, kaya napatawa na lang siya sa hiya. Sir, ang kulit niyo po talaga. Ngumisi si Charles. Pero namumula ka. Agad tinakpan ni Mikay ang pisngi. Hindi po Tignan mo sarili mo. Lalo tuloy nahiya si Mikay. Sir, please, umalis na po kayo dito. Pinapalis mong boss mo? Hindi po. Napatawa si Charles na malakas. Ngunit sa kabila ng lahat ng reklamo ni Mikay, hindi niya maitatanggi sa sarili na masaya siya sa bawat sandaling inaasar siya ni Charles. At habang nakangisi ito nakatayo sa tabi ng mesa niya, hindi alam ni Mikay na para kay Charles ay isang laro lamang ang lahat. Ngunit para sa kanya, bawat biro ng boss niya ay unti-unting pinapabilis ang tibok ng kanyang puso. Kinagabihan, pagod ngunit maganang pakiramdam na naglalakad si Mikay pauwi. Hindi niya namalayang nasa harap na pala siya ng kanilang bahay. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Pa, nandito na po ako. Malakas sa bati ni Mikay habang hinuhubad ang sapatos. Mula sa sala ay agad siyang sinalubong ng pamilyar na boses ng kanyang ama. Ang baby girl ko dumating na. Napangiti si Mikay habang naglalakad papunta sa sala. Nakaupo doon ang kanyang ama na si Maiko, nakasandal sa lumang sofa habang nanonood ng TV. Nang makita si Mikay ay agad itong ngumiti ng malapad. Baby girl ko! Ulit ni Maiko habang tumatayo para salubungin si Mikay. Panaman, nahihiyang sagot ni Mikay habang niyayakap ang ama. Mahigpit siya niyakap ni Maiko bago bahagyang hinawakan ang magkabilang balikat niya at pinagmasdan ang mukha nito. Sabi ni Maiko habang nakangiti. Napakunot ang noon ni Mikay. Ano po yun? Tinitignan ko lang kung may nanliligaw na sa baby girl ko. Pa? Napatawa si Maiko sa reaksyon niya. Bakit? Mali ba? Pa naman sabi ni Mikay habang namumulang pisngi. Umupo siya sa tabi ng ama ngunit hindi pa rin nawawala ang mapagbirong ngiti nito. Alam mo anak, biglang sabi ni Maiko habang nakakross arms. Tumatanda ng baby girl ko. Pa! Totoo naman. Napailing si Mikay habang natatawa. Pa, hindi na po ako baby. Tumaas ang kilay ni Maiko. Hindi na baby? Opo. Napangisi si Maiko. Pero sa akin, baby girl ka pa rin. Napabuntong hininga si Mikay. Ay, pa naman Ngunit lalo pang ngumiti ang ama. Pero alam mo, pwede ka na rin mag-asawa. Halos mabilaukan si Mikay sa narinig. Ano po? Mag-asawa ka na. Pa? Bakit? Masama ba? Kunot noong tanong ng ama. Hindi naman po, pero gusto ko na kasing magkapo. Namula ng todo si Mikay. Pa? Tumawa si Maiko na malakas. Ano? Gusto ko na ng apo. Pa, grabe naman kayo. Gusto ko ng baby girl na apo. Pa? Lalong nahiya si Mikay kaya tinakpan niya mukha. Hindi pa nga po ako nag-aasawa. Di mag-asawa ka na. Pa naman Patuloy na tumatawa si Maiko habang tinitignan ang reaksyon ng anak. Baby girl ko, only child ka lang. Natural, gusto ko na makita magiging anak mo. Napapikit si Mikay sa hiya. Pa, please. Bakit? Wala pa nga po. Wala pa? Opo. Sigurado ka ba? Sa ganda ng baby girl ko? Napakunatan noon ni Mikay. Pa? Napatawa ulit si Maiko. Baka may tinatago ka lang. Wala nga po. Biglang tumahimik sandali ang ama bago siya ngumiti ng pilyo. Siguro may boss kang gwapo. Halos matulala si Mikay.
Pa? Napansin yon ni Maiko kaya lalo ito natawa. Namumula ka, anak. Hindi po ah. Ayan na. Pa naman. Habang nagtatawanan silang dalawa sa sala, may isang taong tahimik na nakikinig naman mula sa kabilang kwarto. Nako, ang ingay niyong dalawa. Napalingon agad sina Mikay at Maiko nang marinig ang boses na iyon. Mula sa hallway ay dahan-dahang lumabas ang ina ni Mikay na si Nanay Tasha. Bagamat bulag na ito, kabisado niyang bawat sulok ng kanilang bahay, kaya maingat ngunit sigurado ang kanyang mga hakbang. Nanay, agad na lumapit si Mikay para hawakan ang kamay ng ina. Ngumiti si Nanay Tasha habang hinahaplos ang pisngi ng anak. Nandiyan na palang anak ko. Opo, Nanay. Kanina pa kayo nagbibiruan ng tatay mo. Napakamot si Maiko sa ulo habang tumatawa. Narinig mo pala. Abay, syempre. Sagot ni Nanay Tasha. Kahit hindi ako nakakakita, malakas naman ang boses niyo. Napatawa si Mikay sa sinabi ng ina. Nanay naman, anong pinag-uusapan niyo? Tanong ng ina habang umuupo sa sofa. Sumagot agad si Maiko. Sinasabi ko sa baby girl ko na mag-asawa na siya. Pa! Ngunit biglang napangiti si Nanay Tasha. Ay tama naman. Nanay! Tumatanda ka na rin anak. Nanay naman. Only child ka namin. Patuloy ng ina habang hinahaplos ang kamay ni Mikay. Natural, gusto rin namin kang makita na magkaroon na ng sariling pamilya. Lalong namula si Mikay. Nanay! Ngunit natawa si Maiko. Tignan mo, pati nanay mo gusto na magkapo. Pa? Baby girl na po. Napailing si Mikay habang natatawa na rin sa kahihiyan. Kayo talaga? Ngunit biglang hinawakan ni Nanay Tasha ang mukha ni Mikay at ngumiti na malambing. Pero kahit mag-asawa ka na, baby girl ka pa rin namin. Biglang lumambot ang puso ni Mikay sa sinabi ng ina. Nanay, tumawa naman si Maiko. Oo naman, kahit may asawa ka na, baby girl ka pa rin ng tatay mo. Napailing si Mikay ngunit hindi niya mapigilang ngumiti. Akala ko ba hindi na ako baby girl? Hindi na baby, sabi ni Maiko. Pero baby girl pa rin. Napatawa si Mikay habang niyayakap ang dalawang magulang. Tahimik na ang sala matapos ang kulitan ni na Mikay at ng kanyang ama't ina. Naupo si Mikay sa tabi ng kanyang ina habang si Maiko naman ay nasa kabilang upuan. Nakatingin sa kanilang dalawa na may banayad ng ngiti. Dahan-dahang hinawakan ni Nanay Tasha ang kamay ng kanyang anak. Mikay, malumanay na tawag ng ina. Opo, Nanay. Sagot ni Mikay habang hinahaplos ang kamay ng ina. Hindi man makita ni Nanay Tasha ang mukha ng kanyang anak, ramdam niyang presensya nito. Ilan segundo siya na nahimik, tila nag-iipon ng lakas ng loob para magsalita. May gusto sana akong sabihin sa inyong dalawa, sabi ng ina. Napatingin si Mikay kay Maiko na bahagyang napakunutan noo. Ano yun? Tanong ni Maiko. Huminga ng malalim si Nanay Tasha bago nagsalita. Gusto ko kayong pasalamatan. Natigilan ng dalawa. Nanay? Mahinang sabi ni Mikay. Gumiti si Nanay Tasha, ngunit may bahagyang lungkot sa kanyang boses. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Patuloy ng ina. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Lalo silang natahimik. Dahan-dahang hinaplos si Nanay Tasha ang kamay ni Mikay habang nagsasalita. Simula nang mawala ang paningin ko, akala ko katapusan na ng lahat. Napayuko si Mikay nang marinig yun. Hindi niya gustong maalala ng ina ang mga panahong yun. Natatakot ako nun. Patuloy ni Nanay Tasha. Pakiramdam ko, pabigat na ako sa inyo. Nanay naman po. Agad na sagot ni Mikay habang hinahawakan ang kamay nito na mahigpit. Ngunit gumiti lamang si Nanay Tasha. Hayaan mo muna ako magsalita, anak. Tumahimik si Mikay habang pilit pinipigilan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Akala ko, magiging mag-isa na lang ako sa dilim, sabi ni Nanay Tasha. Tahimik lamang si Maiko ngunit makikita sa mukha nitong lungkot. Pero mali pala ako. Patuloy ni Nanay Tasha.
Bahagyang tumingin si Nanay Tasha sa direksyon ng boses ng kanyang asawa. Maiko. Bakit mahal? Sagot ni Maiko at bahagyang lumalapit. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin ha. Sagot ni Nanay Tasha. Bahagyang natahimik si Maiko. Hindi mo ako iniwan kahit naging bulag na ako. Patuloy ni Nanay Tasha. Napayuko si Maiko at napangiti ng mahina. Anong klaseng asawa ba ako kung iiwan kita? Sagot ni Maiko. Pero alam ko nahirapan ka rin. Sabi ni Nanay Tasha, umiling si Maiko. Hindi naman, mas mahirap kung wala ka. Napaluha si Nanay Tasha sa narinig. Salamat, Maiko. Dahan-dahang hinawakan ni Maiko ang kamay ng kanyang asawa. Walang anuman. Pagkatapos ay lumingon si Nanay Tasha kay Mikay. At ikaw naman anak. Napatingin si Mikay sa kanya kahit alam niyang hindi ito makakakita. Nanay, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin ha. Patuloy ni Nanay Tasha. Napaluha na si Mikay. Nanay naman, mula nang mawala ang paningin ko, ikaw ang naging mga mata ko. Tuluyan ang tumulo ang luha ni Mikay. Hindi po yun totoo. Totoo yun. Sagot ni Nanay Tasha. Inaalagaan mo ako araw-araw. Nanay, ikaw nag-aakay sa akin kapag naglalakad ako. Mas lalong napaiyak si Mikay. Ikaw nagluluto kapag hindi ko na kaya. Nanay, please. Ikaw ang nagpapatawa sa akin kapag nalulungkot ako. Napayakap si Mikay sa kanyang ina. Nanay! Mahigpit siya niyakap ni Nanay Tasha. Salamat anak. Umiiyak na si Mikay habang yakap ang ina. Hindi niyo po kailangang magpasalamat. Sabi ni Mikay sa nanginginig na boses. Kasi pamilya tayo. Ngumiti si Nanay Tasha kahit may luha rin sa kanyang mga mata. Pero gusto ko pa ring sabihin. Tahimik silang nagyakapan sandali. Si Maiko naman ay nakatingin sa kanilang dalawa habang pinupunasan ng kanyang mga mata. Ano ba to? Mahinang reklamo ni Maiko. Napapayak tuloy ako. Napatawa ng mahina si Mikay kahit umiiyak. Pa naman eh. Lumapit si Maiko at niyakap silang dalawa. Sige na nga. Sabi ni Maiko habang pinapalibutan ng braso ang kanyang mag-ina. Napangiti si Nanay Tasha. Mas lalong naging mahigpit ang yakapan nilang tatlo. Sa simpleng sandaling yon, wala man silang malaking bahay o mamahaling bagay, ngunit mayaman naman sila sa kasiyahan at pagmamahal. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan nila, nanatili silang magkakasama. At sa puso niya, alam niyang kahit anong mangyari sa hinaharap, ang pamilya ni Mikay ang mananatiling pinakamahalaga sa kanyang buhay. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Mikay. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at napangiti nang maalala ang mga nangyari kahapon, ang kulitan nila ng kanyang mga magulang at ang emosyonal na sandali nilang pamilya. Ngunit may isa pang bagay na hindi niya maiwasang maalala. Ang pilyong ngiti ni Charles. Napailing siya habang naglalakad papunta sa maliit na salamin sa kanyang kwarto. Ay naku Mikay, ano bang iniisip mo? Bulong ni Mikay sa sarili. Binuksan niyang aparador at tumingin sa kanyang mga damit. Karaniwan ay simple lang ang suot niya sa opisina, mga plain na blouse at slacks. Pero ngayon, hindi niya alam kung bakit mas matagal siyang pumili. Kinuha ni Mikay ang isang light blue blouse na may konting design sa manggas at ipinares ito sa maayos sa black skirt. Pagkatapos ay inayos niya ang kanyang buhok at bahagyang naglagay ng lip tint. Pagkatapos niya magbihis ay muli siyang tumingin sa salamin. Okay na siguro to, sabi ni Mikay. Lumabas siya ng kwarto at naglakad papunta sa kusina. Pagdating niya doon ay agad siya napansin ng kanyang ama na si Maiko na kasalukuyang nagkakape sa mesa. Bigla itong napatigil sa pag-inom. Oh. Napatingin si Mikay. Ano po yun pa? Napangisi si Maiko. May date bang baby girl ko? Pa? Napatawa ang ama habang tinitingnan si Mikay mula ulo hanggang paa. Ang ganda mo ngayon ah. Ganito naman po palagi. Hindi ah. Sabi ni Maiko habang nakangisi.
Bago pa makasagot si Mikay, ay may isa pang boses na nagsalita mula sa sala. Si Mikay ba yan? Lumabas si Nanay Tasha mula sa hallway habang hinahawakan ang dingding para makalakad. Agad na lumapit si Mikay upang alalayan siya. Opo, Nanay. Ngumiti si Nanay Tasha habang hinahaplos sa mukha ng anak. Napangiti si Mikay. Ano po yun? Sabi ng tatay mo, nagpaganda ka raw. Nanay! Tumawa si Maiko. Totoo naman. Napailing si Mikay habang namumula. Pa naman eh. Ngunit hindi pa tapos ang kulitan. May naliligaw ba sa'yo? Tanong ni Maiko. Wala nga po. O baka talagang meron na. Pa? Sumingit naman si Nanay Tasha. Siguro may gwapo sa opisina. Halos mabilaukan si Mikay. Nanay! Lalo silang natawa. Ayan na. Sabi ni Maiko. Namumula na naman. Hindi po ah. Ngunit kahit anong tanggi ni Mikay, hindi niya maitago ang pamumula ng kanyang pisngi. O sige na nga. Sabi ni Maiko habang tumatawa. Mag-ingat ka sa opisina ha. Opo. Pagkatapos kumain ng mabilis sa almusal ay nagpaalam na si Mikay. Pa, Nay, alis na po ako. Ingat anak, sabi ni Nanay Tasha. Mag-text ka pag nakarating ka na. Dagdag ni Maiko. Opo, kayo rin po, ingat kayo. Lumabas si Mikay ng bahay na may halong kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya may mangyayari na naman sa opisina. Pagdating niya sa kumpanya ay dumiretso siya sa kanyang mesa. Umupo siya at agad nagbukas ang computer. Sinubukan niya mag-focus sa trabaho ngunit hindi niya maiwasang kabahan. Hindi nagtagal ay biglang tumahimik ang ilang empleyado sa paligid. Alam na niya ang ibig sabihin nun. May paparating. Dahan-dahan siya napalingon. At doon niya nakita si Charles na naglalakad palabas ng kanyang opisina. Nakasuot ito tulad ng dati. Guwapo lalo. Ngunit nang makita siya ni Charles, bigla ito napangiti. Diretso itong naglakad papunta sa kanya. Lalong kinabahan si Mikay. Pagdating ni Charles sa mesa niya ay huminto ito at tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Wow! Napakunutan noon ni Mikay. Sir? Ngumisa si Charles. May special occasion ba? Po? Ang ganda mo ngayon. Agad na namula si Mikay. Sir naman, hindi pa tumigil si Charles sa pagtitig. Seriously? Sabi ni Charles. You look different today. Ganito naman po talaga ako. Sumandal si Charles sa gilid ng mesa niya. Hindi ah. Tumawa si Charles na mahina bago bahagyang yumuko para magpantay ang kanilang tingin ni Mikay. May date ka ba? Wala po. Sagot ni Mikay na namumula. Sayang. Napakunutan noon ni Mikay. Bakit po? Ngumiti si Charles ng pilyo. Akala ko para sa akin. Halos mapasinghap si Mikay. Sir, ngunit tila lalo lang natutuwa si Charles sa kanyang reaksyon. Namumula ka na naman. Hindi po ah. Tignan mo sarili mo. Tinakpan ni Mikay ang kanyang pisngi sa hiya. Sir, please. Ngunit imbes na tumigil, ay mas lalo siyang tinukso ni Charles. Alam mo, Mikay. Ano po? Kung kanina ay pilyo ang tono ni Charles, ngayon ay parang may halong lambing. Kung araw-araw kang ganyang kaganda. Napahinto si Charles. Baka hindi lang kita landiin. Gumiti si Charles. Baka tutuhanin ko na. Halos tumigil ang paghinga ni Mikay sa narinig. Hindi niya alam kung nagbibiro ba ito o seryoso. Ngunit habang nakatingin sa kanya si Charles na may mapang-akit ang ngiti, lalo niyang naramdaman ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. At sa araw na yon, nagsimula na naman ang walang tigil na pangaasar at panlalandi ni Charles kay Mikay, na hindi niya alam kung laro lang ba o may unti-unti nang nagiging seryoso. Maagang umuwi si Mikay upang samahan ang kanyang ina sa ospital. Kasama rin nila si Maiko. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang ina habang dahan-dahan itong inuupo sa wheelchair. Kanina lamang ay kinausap sila ng doktor. Kailangan ng operasyon sa mata ni Nanay Tasha kung gusto pa nitong magkaroon ng pagkakataong makakita muli. Ngunit may isang problema. Napakamahal ng operasyon.
Halos manghina si Mikay nang marinig ang halaga. Dok, sigurado po ba na kailangan na agad? Tanong ni Mikay habang nanginginig ang boses. Malungkot na tumango ang doktor. Mas mabuti kung mas maaga natin itong magagawa. Sagot ng doktor. Mas malaki ang chance na maibalik ang paningin niya. Ngunit ang banggitin ng presyo ng operasyon ay halos mawala ang lakas si Mikay. Hindi niya alam kung saan kukuha ng ganong kalaking pera. Ngayon ay tahimik siya nakaupo sa bench sa labas ng ospital habang hawak ang folder ng medical papers. Anak. Mahinang tawag ni Maiko habang nakaupo sa tabi niya. Bakit po, pa? Kaya ba natin to? Napayuko si Mikay. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Ayaw niyang mawala ng pag-asa ang kanyang ama. Gagawan ko po ng paraan. Mahinang sabi ni Mikay. Ngunit sa totoo lang, hindi siya sigurado. Nang ihatid muna nila si Nanay Tasha sa bahay ay hindi mapakali si Mikay. Palakad-lakad siya sa kanyang kwarto habang hawak ang cellphone. Paulit-ulit niyang iniisip kung kanino siya pwedeng humingi ng tulong. Kaibigan, kamag-anak, ngunit alam niyang wala ring sapat na pera mga ito. Hanggang sa may isang pangalan na pumasok sa isip niya. Napahinto siya. Charles. Kayang-kaya ni Charles ang halagang kailangan niya. Ngunit kinabahan siya sa ideya na lumapit dito. Huminga siya ng malalim. Ay, para kay nanay. Bulong ni Mikay sa sarili. Kinabukasan ay maagi siyang pumasok sa opisina, ngunit hindi siya mapakali. Halos hindi siya makapagtrabaho habang iniisip kung paano niya kakausapin si Charles. Sa wakas ay naglakas loob siyang tumayo. Naglakad siya papunta sa pinto ng opisina ni Charles. Kinakabahan ng kanyang puso habang kumakatok. Come. Dahan-dahang binuksan ni Mikay ang pinto. Sir, napatingin si Charles mula sa kanyang laptop. Mikay. Ngumiti si Charles na bahagya. May kailangan ka? Lumapit si Mikay ngunit ramdam niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sir, may gusto sana akong sabihin. Napansin ni Charles ang seryoso niyang mukha kaya tumayo ito mula sa upuan. Sit down. Umupo si Mikay sa harap ng mesa. Tahimik sandali ang silid. Ano yun? Tanong ni Charles. Huminga ng malalim si Mikay. Sir, kailangan ko po ng tulong. Napakunutan noon ni Charles. Tulong? Opo. Anong problema? Halos hindi makatingin si Mikay kay Charles habang nagsasalita. Kailangan po ng operasyon ng nanay ko. Bahagyang nagbagong ekspresyon ni Charles. Operasyon? Opo. Ikinuwento ni Mikay ang lahat. Ang tungkol sa mata ng kanyang ina at ang malaking halagang kailangan nila. Tahimik lamang na nakikinig si Charles habang nakasandal sa kanyang upuan. Magkano? Tanong ni Charles. Nang banggitin ni Mikay ang halaga ay hindi ito nagulat. Para sa isang tulad ni Charles, maliit na bagay lamang yon, ngunit hindi agad ito nagsalita. Sir, kahit pautang lang po. Mabilis sabi ni Mikay. Babayaran ko po kahit paunti-unti. Tahimik si Charles habang nakatingin sa kanya. Desperado ka na ba talaga? Tanong ni Charles. Napayuko si Mikay. Opo. Sandaling nag-isip si Charles bago tumayo at naglakad papunta sa bintana. Mikay. Bakit po, sir? Alam mo naman kaya kong ibigay ang pera na kailangan mo. Unti-unting umangat ang pag-asa sa dibdib ni Mikay. Talaga po? Ngunit hindi pa tapos magsalita si Charles. Pero may kapalit. Natigilan si Mikay. Kapalit? Dahan-dahang lumingon si Charles sa kanya. May kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Matagal na kitang nilalandi. Sabi ni Charles, hindi agad nakaimik si Mikay. At alam kong may gusto ka rin sa akin. Namula si Mikay ngunit nanatiling tahimik. Lumapit si Charles sa mesa. Lalaki ako, may pangangailangan. Hindi naman ako nakikipagtalik sa kahit sino lamang. Kaya kung desperado ka talaga ang maopera ng nanay mo, ibibigay ko ang halaga na kailangan mo kahit na hindi mo na ako bayaran. Basta, ibigay mong pangangailangan ko. Halos tumigil ang paghinga ni Mikay. Alam na niyang ibig sabihin nito. Ramdam niya ang bigat ng desisyon na kailangan niyang gawin. Huminga si Mikay ng malalim. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango.
Sige po. Nagulat si Charles sa bilisang sagot ni Mikay. Sigurado ka? Opo. Hindi mo pag-iisipan? Umiling si Mikay. Kailangan ko po ang pera. Tahimik si Charles habang tinitingnan si Mikay. Gagawin ko po ito para sa nanay ko. Hindi siya makatingin sa mata ni Charles. Kaya huwag niyo pong isipin na may ibig sabihin ito. Sandali siyang pinagmasdan ni Charles bago bahagyang umiti. Kung okay naman na pala, ibibigay ko agad ang pera. Umupo muli si Charles sa kanyang upuan at kumuha ng checkbook. Habang sinusulat itong halaga, naramdaman ni Mikay ang paninikip sa kanyang dibdib. Ngunit kahit masakit sa kanyang pride ang ginawa niyang desisyon, alam niyang para ito sa kanyang ina. Inabot ni Charles ang tseke sa kanya. Para sa operasyon ng nanay mo. Tinanggap yon ni Mikay habang nanginginig ang kamay. Salamat po. Tahimik ang pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita si Charles. Tonight, kailangan nasa kondo kita. Tumango si Mikay. Opo. Tumayo siya at naglakad palabas ng opisina. Habang hawak ang tseke sa kanyang kamay, ramdam niyang halo-halong emosyon sa kanyang dibdib. Takot, lungkot at determinasyon. Ngunit sa isip niya, iisa lamang ang mahalaga, ang mailigtas ang kanyang ina. Ginawang parausan o pampalipas ng oras si Charles si Mikay na lumalalim ang pagmamahal kay Charles dahil maalaga si Charles sa kanya. Madalas si Mikay sa kondo ni Charles para lamang magtalik silang dalawa. Wala namang pagtanggi si Mikay dahil gusto rin niya naman yon. Hating gabi na sa opisina. Karamihan sa kanila ay nakauwi na, ngunit may isang mesa pa rin na may ilaw ng computer screen na patuloy na nakasindi. Naroon si Mikay. Tahimik siya nakaupo habang nakaharap sa kanyang laptop. Nakakalat sa mesa niya ang ilang files at reports na kailangan niyang tapusin. Ilang oras na rin siya nag-overtime, ngunit hindi pa rin niya napapansin ang paglipas ng oras. Pagod ng kanyang mga mata, ngunit pinipilit niyang magpatuloy. Ay, focus Mikay. Bulong ni Mikay sa sarili. Ngunit kahit anong pilit niya, ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan. Ilang minuto pa lumipas habang patuloy siyang nagtatype hanggang sa unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap. Konti na lang, mahinang sabi ni Mikay. Ngunit hindi na kinaya ng kanyang katawan. Dahan-dahang napahilig ang kanyang ulo sa mesa hanggang sa tuluyan siyang makatulog. Ilan sandali pa ay bumukas ang pinto ng opisina ni Charles. Lumabas siya habang inaayos ang kanyang coat. Mukhang paalisa rin siya matapos sa mahabang araw ng trabaho. Ngunit napahinto siya nang mapansin ang ilaw sa kabilang bahagi ng opisina. Napakunot ang kanya noo. Sino pa nandito? Naglakad si Charles papunta doon. Habang papalapit, ay nakita niyang pamilyar na figura na nakayuko sa mesa. Mikay? Lumapit pa si Charles at doon niya napansin na tulog na pala ito. Bahagyang napangiti si Charles habang nakatingin kay Mikay. Nakapatong ang ulo ni Mikay sa kanyang braso. Nakakalat ang mga buhok nito sa gilid ng mukha. Halatang pagod na pagod ito sa trabaho. Overtime hanggang makatulog? Napailing si Charles ngunit may bahagyang lambing sa kanyang mga mata. Ang kulit mo rin eh. Tumingin siya sa paligid. Halos wala ng tao sa opisina. Hindi ka pwedeng matulog dito. Maingat niyang tinapik ang balikat ni Mikay. Mikay. Ngunit hindi pa rin nagising si Mikay. Mikay. Bahagyang gumalaw si Mikay ngunit nanatiling tulog. Napabuntong hininga si Charles. Pagod na pagod ka talaga. Sandali siya nag-isip bago dahan-dahang yumuko at maingat na binuhat si Mikay mula sa upuan. Bahagyang gumalaw si Mikay ngunit hindi pa rin nagising. Napatingin si Charles sa mukha nito habang hawak siya sa kanyang mga braso. Ang gaan mo lang pala. Nakangiting bulong ni Charles. Naglakad siya palabas ng opisina habang buhat si Mikay. Pagdating sa elevator ay pinindot niya ang button gamit ang kanyang siko. Ilan sandali pa ay bumukas ang pinto. Pumasok siya habang hawak pa rin si Mikay. Habang bumababa ang elevator ay biglang gumalaw si Mikay. Bahagyang nagmulat ang mata si Mikay. Ha? Nalilito pa si Mikay habang sinusubukang maintindihan ang nangyayari hanggang sa napagtanto niya ang sitwasyon.
Sir? Nagmulat si Mikay ng tuluyan. Nasaan po ako? Napatingin si Mikay sa paligid bago niya napansing buhat siya ni Charles. Sir? Namula agad ang kanyang mukha. Bakit niyo po ako buhat? Napangisi si Charles habang naglalakad palabas ang elevator. Nakatulog ka sa mesa mo. Sir, ibaba niyo po ako. Ngunit hindi siya pinansin ni Charles. Tulog na tulog ka eh. Sir naman. Lumabas sila ng building hanggang sa makarating sa parking lot kung saan nakaparada ang kotse ni Charles. Sir! Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, ay maingat siyang ibinaba ni Charles sa tabi ng kotse. Bahagyang natulala si Mikay habang inaayos ang sarili. Pasensya na po. Ngunit biglang inilapit ni Charles ang braso nito sa kanya at bahagyang niyakap siya sa balikat. Napasinghap si Mikay. Sir? Ngumisi si Charles habang nakatingin sa kanya. Pagod naman ang baby ko na yan. Lalong namula si Mikay. Sir? Huwag niyo po akong tawaging baby. Napatawa si Charles. Bakit? Hindi po ako baby. Ngunit lalo lamang ngumisi si Charles habang nakatingin sa kanya. Pero kanina tulog na tulog ka sa mesa mo. Namula si Mikay sa hiya. Sobrang pagod lang po ako. Halata naman. Hindi niya napansin na hindi pa rin inaalis si Charles ang braso nito sa balikat niya. Sir? Ano? Bitawan niyo po ako. Tumaas ang kilay ni Charles. Bakit? Baka po may makakita. Tumingin si Charles sa paligid. Wala nang tao sa parking lot. Wala naman. Sir? Ngunit imbes sa bitawan siya, ay lalo pang ngumiti si Charles. Alam mo, Mikay? Ano po? Kung kanina ay pilyo ang tono ni Charles, ngayon ay may kakaibang lambing sa boses niya. Di mo kailangang pahirapan ng sarili mo sa trabaho. Kaya naman kita buhayin. Napatingin si Mikay sa kanya. Sir. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang tingin sa lupa. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ngunit nanatili lamang si Charles na nakangisi habang nakatingin sa kanya. Habang umaandar na ang kotse ni Charles sa kalsada, nakaupo si Mikay sa passenger seat habang hawak ang kanyang bag sa kandungan. Hindi siya makatingin kay Charles. Bakit ang tahimik mo? Biglang tanong ni Charles. Bahagyang nagulat si Mikay. Ha? Kaninang ingay mo. Sabi ni Charles habang nakangisi ng bahagya. Ngayon biglang tahimik. Namula si Mikay. Wala po. Napailing si Charles habang patuloy sa pagmamaneho. Sir, hindi niyo man po kailangang ihatid ako. Saglit siyang sinulyapan ni Charles. Late na. Kaya ko naman po mag-commute. Delikado umuwi mag-isa. Sagot ni Charles. Ilang minuto pa lumipas hanggang sa makarating sila sa street kung saan nakatira si Mikay. Huminto ang kotse sa tapat ng bahay nila. Dito na po. Sabi ni Mikay habang kinakabahan. Pinatay ni Charles sa makina. Okay. Binuksan ni Mikay ang seatbelt at hinawakan ang door handle. Salamat po sa pagkatid, sir. Binuksan ni Mikay ang pinto at bumaba ng kotse. Tahimik ang kanilang street, ngunit may ilaw pa sa sala ng kanilang bahay. Ibig sabihin, gising pang kanyang mga magulang. Napalingon siya kay Charles na nakabukas din ang pinto ng driver's side. Sir, salamat ulit. Ngumiti si Charles habang nakasandal sa kotse. Good night, Mikay. Good night po. Bago pa siya tuluyang makalayo, ay biglang lumapit si Charles. Napahinto si Mikay. Sir? Hindi siya nakagalaw nang biglang inilapit ni Charles ang kamay sa kanyang ulo. Dahan-dahan niya itong hinaplos bago siya bahagyang yumuko. At saka siya hinalikan sa noo. Natigilan si Mikay. Sir? Namula ng todo ang kanyang mukha, ngunit ngumiti lamang si Charles na parang wala na. Rest well. Hindi pa nakakaalis ang gulat ni Mikay nang biglang bumukas ang gate ng kanilang bahay. Baby girl. Napalingon si Mikay. Nakatayo sa may pintuan ng kanyang ama na si Maiko. Halatang kakalabas lang nito para silipin kung dumating ng anak. Ngunit nang makitang eksenang yon, malapad ang ngiti ni Maiko. Oh, may kasama ka pala. Pa! Lumapit si Maiko sa gate habang nakatingin kay Charles. Good evening po. Magalang na bati ni Charles, ngunit tila mas lalong natuwa si Maiko. Good evening din.
Napatingin si Mikay sa ama. Lumapit si Maiko sa anak at bahagyang tinapik ang balikat nito habang nakangisi. May naghahatid na pala sa baby girl ko. Pa? At saka may kiss pa sa noo. Pa? Lalong namula si Mikay sa hiya. Samantala, natatawa lamang si Charles habang pinapanood silang mag-ama. Pa naman eh. Mahinang reklamo ni Mikay. Ngunit lalo pa ng asar si Maiko. Kaya pala nagpaganda kanina. Pa? Boss mo ba yan? Napapikit si Mikay sa kahiyan. Opo. Gwapo ah. Pa, please. Tumawa si Maiko bago lumingon kay Charles. Salamat sa paghatid sa anak ko. Ngumiti si Charles. No problem po. Habang nag-uusap sila sa labas, ay may isa pang taong tahimik na nakikinig mula sa labas ng bahay. Nandiyan na ba si Mikay? Ang boses ni Nanay Tasha. Lumabas ito sa sala habang dahan-dahang naglalakad papunta sa pinto. Agad siyang sinalubong ni Mikay. Nay, nandito na po ako. Gumiti si Nanay Tasha habang hinahanap ang kamay ng anak. May naghahatid daw sa'yo, sabi ng tatay mo. Namula ulit si Mikay. Boss ko po. Sabi ni Nanay Tasha na tila may alam. Nani naman. Narinig ni Charles ang usapan kaya lumapit siya ng bahagya. Good evening po. Magalang nabati ni Charles sa ina ni Mikay. Napangiti si Nanay Tasha. Good evening din, iho. Salamat sa paghatid sa anak ko. Wala pong anuman. Nakangisi naman si Maiko habang pinagmamasdan ang eksena. Mahal, nakita mo sana kanina. Napakunot noon ni Mikay. Pa? Hinalikan sa noo ang baby girl mo. Pa, tama na. Napatawa si Charles habang si Mikay ay halos magtago na sa iyang nararamdaman. Ngunit si Nanay Tasha ay ngumiti lamang. Kahit hindi ko nakita, narinig ko naman. Lalong nahiya si Mikay, ngunit natawa lamang ang kanyang mga magulang habang pinapanood ang pamumulan niya. Samantala, si Charles ay nakatayo lamang sa tabi ng kotse. Nakangisi habang pinagmamasdan ng simpleng pamilya ni Mikay. Hanggang isang gabi, nagaganap ang party sa isang malaking hotel. Ang mga taong nakabihis ng elegante ang lugar dahil sa birthday celebration ng kanilang boss sa si Charles. Halos lahat ng empleyado ng kumpanya ay naroon. Nag-uusap-usap, tumatawa at nag-e-enjoy sa engrandeng handaan. Sa isang sulok ng hall ay nakatayo si Mikay. Suot niyang isang simple ngunit maayos na dress na hiniram pa niya sa kanyang pinsan para lamang maging presentable sa party. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng okasyon. Huminga siya ng malalim habang hawak ang maliit na baso ng juice. Grabe, parang hindi ako bagay dito. Mahinang bulong ni Mikay sa sarili. Sa totoo lang, nag-alinlangan pa siyang pumunta sa party na yon. Pero naisip niya na boss niya si Charles at lahat ng empleyado ay inimbitahan. Bukod pa roon, hindi rin niya maitatanggi na gusto rin niyang makita ito. Napailing siya sa sariling iniisip. Ay naku Mikay, ano ba yan? Habang nag-iisip siya ay may ilang katrabaho na lumapit sa kanya at binati siya. Maya-maya ay halos sabay-sabay silang napaningon nang biglang huminang ilaw sa hall at tumugtog ang mas malakas sa music. Mula sa hagdan ng hotel ay dahan-dahang bumaba si Charles. Halos mapahinto ang paghinga ni Mikay na makita siya. Naka-black suit ito na perpektong nakabagay sa kanya. Maayos ang buhok nito at may ngiti sa labi habang binabati ng mga bisita. Lalong naging guwapo si Charles sa paningin niya sa gabing yun. Hindi niya mapigilang mapatitig. Diyos ko, mas lalo siyang gumawapo sa paningin ko. Napabuntong hininga si Mikay. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kakaibang saya sa dibdib niya habang pinapanood ang boss niya. Ngunit hindi niya napansin na may isa pang taong nakalapit kay Charles. Isang babae. Maganda ito, matangkad at halatang sosyal ang dating. Nakasuot ito ng pulang dress na agad nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Ngumiti si Charles sa babae at iniligay ang braso sa baywang nito. Ilan sandali pa ay nakita niyang babae na tumayo sa harap ni Charles at may sinabing hindi niya marinig. Ngunit bigla itong ngumiti. At sa harap ng maraming tao, hinila ng babae si Charles at hinalikan ito sa labi. Agad naglakad si Mikay papunta sa balcony ng hall para makalanghap ng hangin.
Ngunit habang naglalakad siya sa hallway, ay narinig niya ang boses si Charles. Napahinto siya. Hindi niya sinasadyang mapakinggan ang usapan. Nasa kabilang bahagi ng hallway si Charles kasamang isang lalaki, ang kaibigan nitong si Kiko. Nakita ko yung empleyado mo kanina. Sabi ni Kiko. Sinong empleyado? Tanong ni Charles. Yung Mikay ba yun? Tanong ni Kiko, lalong kinabahan si Mikay. Sagot ni Charles na tila walang pakialam. Yung may gusto yun sa'yo, di ba? Tanong pa ni Kiko. Ano naman? Sagot ni Charles. Napayuko si Mikay habang nakikinig. Totoo ba na may nangyayari sa inyo? Tanong ni Kiko. Narinig niyang mahinang pagtawa ni Charles. Wala akong nararamdaman sa kanya. Parang may tumusok sa puso ni Mikay. Wala? Tanong ni Kiko. Tinutulungan ko lang siya. Talaga? Paninigurado ni Kiko. Employee ko lang yun. Hindi ako magkakagusto sa empleyado ko. Para usan ko lang siya. Tuluyan ang napaluha si Mikay. Akala ko kasi may something na sa inyo. Patuloy ni Kiko. Kiko, sabi ni Charles. You know me, hindi ako nagkakagusto basta-basta. Hindi naman siguro siya umaasa. Tanong ni Kiko. Di ko alam. Sagot ni Charles. Pero kung oo man, problema na niya yun. Napahawak si Mikay sa kanyang dibdib. Grabe ka naman. Natatawang sabi ni Kiko. Kung malaman ng babaeng ganito yon, magsalita tungkol sa kanya. Tumawa si Charles na mahina. Wala naman akong pakialam sa kanya. Napapikit si Mikay habang mas lalong dumadaloy ang kanyang luha. Hindi na niya kayang marinig ang iba pang sasabihin. Dahan-dahan siyang umatras mula sa hallway. Kinabukasan ng umaga, sa bahay ni Mikay, nakaupo siya sa gilid ng kama habang hawak ang kanyang cellphone. Ngunit matagal na siyang nakatitig sa blankong screen. Halos hindi siya nakatulog kagabi. Paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip niya ang mga narinig niya sa party. Wala lang pala ako sa kanya. Umasa pa naman ako. Maya-maya ay lumabas sa si Mikay sa kwarto at naabutan niyang kanyang ama na nagkakape sa mesa. Oh, baby girl. Bati ng ama. Maaga ka ngayon na. Ngunit napansin agad ni Maiko ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng anak. Ano nangyari? Pinilit ni Mikay na ngumiti. Wala po. Hindi kumbinsido si Maiko, ngunit hindi ito nagtanong. Lumabas naman mula sa kwarto si Nanay Tasha na dahan-dahang naglalakad papunta sa kanila. Naoperahan na ito kaya naman nakakakita na. Mikay, tawag ng ina, aalis ka na? Lumapit si Mikay at hinawakan ang kamay ng ina. Papasok na po ako sa trabaho. Mag-ingat ka anak, sabi ni Nanay Tasha. Opo. Hindi na siya nagtagal pa sa bahay dahil alam niyang baka mapansin ng kanyang mga magulang ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Pagdating niya sa opisina ay tahimik siyang dumiretso sa kanyang mesa. Isang katrabaho ang bumati sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumayo siya at naglakad papunta sa opisina ni Charles. Pagdating niya sa pintuan ay kumatok siya. Come in. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Charles sa loob habang nagbabasa ng ilang dokumento sa mesa. Nang makita siya ay bahagya itong ngumiti. Mikay. Ngunit hindi siya ngumiti pabalik. Lumapit siya sa mesa at tahimik na inilapag ang papel sa harap nito. Napakunutan noon ni Charles habang tinitignan ng papel. Ano to? Resignation letter ko po. Natigilan si Charles. Resignation? Ulit ni Charles. Opo. Tinignan niya si Mikay na tila naghahanap ng paliwanag. Bakit? Pinilit ni Mikay na manatiling kalmado. Personal reasons po. Anong personal reason? Hindi ko na po kayang ipagpatuloy ang trabaho ko dito. Tahimik si Charles habang nakatitig sa kanya. Kung may napansin man siyang kakaiba sa tono ng boses ni Mikay, hindi niya ito ipinakita. Sa halip ay sumandali siya sa kanyang upuan. So, bigla ka nalang aalis? Opo. Bahagyang tumaas ang kilay ni Charles. Dahil ba sa nangyari kagabi? Halos tumigil ang paghinga ni Mikay, ngunit mabilis niyang pinigilan ang sarili. Hindi po. Tahimik silang nagkatinginan. Well, sabi ni Charles matapos ang ilang segundo. Kung yun ang gusto mo. Napayuko si Mikay. HR na lang kausapin mo. Opo.
Kinuha niyang kanyang resignation letter at iniwan ito sa mesa bago siya tumalikod upang umalis. Ngunit sa sandaling yon, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Charles. Nang tuluyan na lumabas si Mikay sa kanyang opisina, sumandal si Charles sa kanyang upuan at napabuntong hininga. Ay, damn. Hindi niya alam kung bakit. Hindi naman dapat mahalaga. Isang empleyado lang naman siya. Isang babae na naging bahagi lamang ng isang kasunduan. Pero habang iniisip niya na hindi na niya ito makikita araw-araw sa opisina, may kakaibang pakiramdam siya. Gabi na makauwi si Mikay sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagbukas pa lang niya ng gate ay parang gusto na niyang umiyak. Mahigpit niyang hinawakan ang strap ng bag niya habang naglalakad papunta sa pintuan. Huminga siya ng malalim. Pero bago pa man niya mapigilan ang sarili niya, tumulo ng luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ma, pa, mahinang tawag ni Mikay. Nasa salang kanyang mga magulang. Nanonood sila ng TV habang umiinom ng mainit na kape. Napalingon agad ang kanyang ina. Ay, Mikay. Gulat na sabi ng ina. Napansin agad dito ang pamumula ng mga mata ng anak. Anak, bakit ka umiiyak? Hindi na napigilan ni Mikay ang kanyang sarili. Bigla siyang tumakbo papunta sa mga magulang niya. Ma! Mahigpit niyang niyakap ang ina habang umiiyak ng parang bata. Anak, ano ba yan? Natatawang sabi ng ina habang hinahaplos ang likod niya. Napailing naman ang ama niya habang pinapanood sila. Parang bata naman itong anak natin. Biro ng ama. Mas lalo pa napaiyak si Mikay habang nakayakap sa ina. Ma! Hagulgol ni Mikay. Ano ba kasi yun, anak? Tanong ng ina habang pinupunasan ng luha niya. Lumapit din ang ama niya. Ano to? May nanakit ba sa'yo? Umiling si Mikay habang patuloy ang pag-iyak. Hindi siya makapagsalita. Naiiyak siya sa kaba at sa dami ng iniisip. Napakamot sa ulo ang ama niya. Teka, baka naman kulang lang sa paglandi yan. Biro ng ama. Pero napangiti rin si Mikay ng bahagya sa narinig. Pa naman? Ngunit hindi pa rin tumitigil ang pagluha niya. Napabuntong hiningang ina habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ano ba talaga ang problema, anak? Tahimik si Mikay. Pinipilit niyang huminga ng maayos. Pero nanginginig pa rin ang katawan niya. Napansin yon ng kanyang ina. Unti-unting naging seryoso ang mukha nito. Anak, ano ba nangyari? Napatingin si Mikay sa mga magulang niya. Pareho silang nakatingin sa kanya. Pareho nag-aalala. Huminga siya ng malalim. Ma, pa, nanginginig ang boses ni Mikay. May sasabihin po sana ako. Napakunatan noon ng kanyang ama. Ano yon? Sandaling natahimik si Mikay. Napapikit siya sandali pagkatapos ay nagsalita. Ma, pa, unti-unting tumulo ang luha sa mata ni Mikay. Buntis po ako. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ama. Napayuko si Mikay habang umiiyak. Sorry po. Napahawak ang ina niya sa dibdib. Mikay, nanginginig ang boses ng ina. Sigurado ka ba? Tumango si Mikay habang patuloy ang pagluha. Opo. Napahawak si Mikay sa kanyang tiyan. 2 months na po. Tahimik ang kanyang ama. Hindi ito agad nagsalita. Nakatingin lamang siya sa anak niya. Samantala ay napaiyak na rin ang ina ni Mikay. Anak. Lumapit siya't niyakap na mahigpit ang anak. Hindi na napigilan ni Mikay ang pag-iyak. Sorry po, ma. Huwag kang mag-sorry. Sabi ng ina habang hinahaplos ang likod niya. Anak ka namin. Napayuko ang ama niya. Huminga siya ng malalim bago lumapit sa dalawa. Mikay. Seryosong tawag ng ama. Dahan-dahang nag-angat ang tingin si Mikay. May kaba sa mga mata niya. Pa, napabuntong hiningang ama niya. Hindi ko sasabihin na hindi ako nagulat. Napaluha si Mikay. Pero, lumapit si Mikay at hinamoy ka ng balikat niya. Anak ka namin at kahit anong mangyari, aalagaan ka namin. Napahagulgol si Mikay. Pa, mahigpit siya niyakap ng kanyang ama. Hindi ka namin pababayaan. Napaluha lalong ina niya habang yakap-yakap sila. Magiging okay din ang lahat. Sabi ng kanyang ina.
Humikbi si Mikay habang yakap ang mga magulang. Sa unang pagkakataon, mula nang malaman niya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. May pamilya siyang handang tumanggap sa kanya. Isang linggo na lumipas mula nang tuluyang umalis si Mikay sa buhay ni Charles. Isang linggo na ring parang may malaking bahagi ng buhay ni Charles ang biglang nawala. Sa loob ng opisina ng kumpanya ay tahimik ang lahat habang nagpapatuloy ang isang mahalagang meeting. Nakaupo si Charles sa dulo ng mahabang conference table, kasamang ilang executives at managers ng kumpanya. May presentation na nagaganap sa harap, ngunit tila wala roon ang isip ni Charles. Nakatitig siya sa laptop sa harap niya, ngunit hindi niya pinapakinggan ang sinasabi ng nagsasalita. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya mukha ni Mikay. Napabuntong hininga si Charles. Sir Charles? Napatingin sa kanyang isa sa mga manager na babae. Yes, sagot ni Charles bahagyang nagulat. Your opinion po tungkol sa proposal? Tanong ng manager. Sandaling natahimik si Charles. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy ng mga ito. Napakamot siya sa noo. Continue without me. Biglang sabi ni Charles habang tumatayo. Nagulat ang mga nasa meeting room. Tinawag pa siya ngunit hindi na siya lumingon. Kinuha niya ang susi ng kotse at mabilis na lumabas ng conference room. Makalipas ang ilang minuto ay nasa loob na siya ng kotse niya. Mabilis niyang pinandaran sa sakyan. Habang nagmamaneho ay hindi niya mapigilan ang pag-alala kay Mikay. Isang linggo na siyang hindi mapakali. Hindi siya makatulog na maayos. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho. Bawat sandali ay naiisip niya si Mikay. Damn it, ano bang ginawa mo sa akin at bakit hindi kita makalimutan? Mas lalo niyang binilisan ang pagpapatakbo ng sasakyan. Pagkaraan ng halos 1 oras na biyahe, ay nakarating siya sa lugar kung saan nakatira ang pamilya ni Mikay. Huminto siya sa harap ng gate. Sandali siyang nanatili sa loob ng kotse. Parang may kaba sa dibdib niya, pero alam niyang kailangan niyang gawin ito. Lumabas siya ng sasakyan at lumapit sa gate. Kumatok siya. Sa loob ng bahay ay abala si Mikay sa kusina habang tinutulungan ng ina niya sa paghahanda ng tanghalian. Anak, pakibigay nga yung asin, sabi ng ina niya. Eto po ma. Sagot ni Mikay habang inaabot ng lalagyan. Biglang may kumatok sa gate. Napatingin ang ama niya mula sa sala. Sino kaya yan? Ako na po, sabi ni Mikay. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ang gate. Pagtingin niya sa taong nasa harap niya, nanlaki ang mga mata niya. Charles? Nakatayo sa harap ni Mikay ang lalaking matagal na niyang sinusubukang kalimutan. Bahagyang magulo ang buhok ni Charles sa talatang nagmamadali itong pumunta roon. Mikay. Nanginginig ang boses si Charles. Napatras naman si Mikay ng kaunti. Anong ginagawa mo dito? Napabuntong hininga si Charles habang nakatingin sa kanya. Hindi na kita matiis na hindi makita. Napatigil si Mikay. Mikay, please. Lumapit pa si Charles ng kaunti. Makinig ka muna sa akin. Napailing si Mikay. Charles, umalis ka na. Hindi ako alis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Napatitig lang si Mikay kay Charles na nagmamakaawa ng mukha. Mikay, nagsinungaling ako. Yung mga sinabi ko kay Kiko. Napahawak si Charles sa buhok niya. Lahat yun kasinungalingan. Natahimik si Mikay. Charles, mahal talaga kita. Namumungay ang mga matang tumingin si Charles kay Mikay. Mahal na mahal kita, Mikay. Nanlaki ang mga mata ni Mikay. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Bakit sinasabi mo to ngayon? Lumapit si Charles ng isang hakbang. Simula nang mawala ka, hindi na ako makatulog. Hindi ako makapag-isip na maayos. Lahat ng ginagawa ko, ikaw nasa isip ko. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Mikay. Charles, please. Hindi ko kaya mawala ka. Hinawakan ni Charles ang kamay ni Mikay. Mahal kita at yung babaeng nalikan ko ng party para malaman ko kung ano nga ba nararamdaman ko sa'yo at kung ano nararamdaman mo sa akin. Pero ako lang din ang saktan. Nagkatitigil lang silang dalawa hanggang sa may sumigaw na mula sa loob ng bahay. Mikay, anak! Napalingon ang dalawa sa pinto. Lumabas ang ina ni Mikay habang may hawak na sandok at naka-apron pa. Halika na dito, sigaw ng ina. Kumain na kayo. Kailangan mong kumain para kay baby. Nalaki ang mga mata ni Charles. Baby?
Doon lamang tuluyang pumasok sa isip niya lahat. Napatingin siya sa tiyan ni Mikay. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Mikay, Nanginginig ang boses si Charles. buntis ka? Napabuntong hininga si Mikay habang bahagyang napapikit. Alam niyang wala na siyang maitatago ngayon. Dahan-dahang tumangos si Mikay. Biglang napuno ng luha ang mga mata ni Charles. Magiging tatay ako? Napahawak si Charles sa ulo niya habang hindi makapaniwala. Tatay na ako. Napaluha si Charles habang tumatawa. Mikay, magiging tatay na ako. Napailing si Mikay habang nakatingin sa kanya. Baliw ka ba? Ngunit hindi pa rin mapigilan ni Charles ang kanyang sarili. Lumapit siya ng kaunti. Mikay, thank you. Napakunot ang noon ni Mikay. Ha? Salamat. Tumulo ang luha ni Charles habang nakangiti. Thank you kasi niregaluhan mo ko ng anak. Napairap si Mikay. Hoy, hindi ko to gift sa'yo. Tumawa si Charles habang pinupunasan ng luha niya. Mikay, unti-unting naging seryoso si Charles. I promise babawi ako. Hindi ko kayo pababayaan ng bibi natin. Napatingin si Charles sa tiyan ni Mikay. Paninindigan ko to. Napairap si Mikay. Sus, tumawa si Charles. Hindi ako nagbibiro. Lumapit pa si Charles ng kaunti. Mikay, mahal na mahal kita. Ngunit agad siya napatras nang tinatan siya ng kilay ni Mikay. Ngayon mo lang naisip yan? Napakamot sa ulo si Charles. Mikay, tumigil ka nga. Nag-cross ng braso si Mikay habang nakatingin sa kanya. Hindi ako madaling maniwala sa'yo. Napayuko si Charles. alam ko. Dapat lang. Huminga si Charles ng malalim. Kaya nga babawi ako. Sandaling natahimik si Mikay. Kung gusto mong bumawi. Napatingin agad si Charles. Ngumiti naman ng bahagya si Mikay. May utos ako sa'yo. Agad tumango si Charles. Kahit ano gagawin ko. Sinimulang utusan ni Mikay si Charles na hindi naman nagreklamo. Kung ano-ano rin ang pinabili ni Mikay na agad namang binili ni Charles. Napapangiti na lamang si Mikay ng palihim. Nagkausap din ang ina ni Mikay at Charles. Nagpapasalamat si Nanay Tasha kay Charles na masayang-masaya naman. Kinagabihan ay umuwi si Charles sa bahay ng kanyang mga magulang at tuwan-tuwa siyang pinagmalaki na nakabuntis siya. Tuwan-tuwa rin ang mga magulang niya at magkakaapo na. Lumipas ang ilang buwan matapos malaman ni Charles ang tungkol sa pagbubuntis ni Mikay. Maraming nagbago sa buhay nilang dalawa, lalo na kay Charles. Kung dati abala lamang siya sa trabaho at sa negosyo ng pamilya, ngayon ay tila umiikot ang mundo niya kay Mikay at sa batang dinadala nito sa sinapupunan. Isang umaga, maagang nagising si Mikay sa kanyang kwarto sa bahay ng kanyang mga magulang. Bahagya na ring lumalaki ang tiyan niya kaya minsan ay nahihirapan na siyang matulog ng maayos. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at napahawak sa kanyang tiyan. Good morning, baby. Mahinang bulong ni Mikay habang hinahaplos ito. Ngunit bago pa siya makababa ng kama ay may kumatok na agad sa pinto. Pasok, sabi ni Mikay. Unti-unting bumukas ang pinto at lumabas sa mukha ni Charles na may hawak na paper bag at isang maliit na tray. Good morning. Masiglang bati ni Charles. Napairap agad si Mikay. Ano na naman yan? Ngumiti si Charles habang papasok sa kwarto. Nagdala ako ng breakfast. Inilapag niya sa maliit na mesa ang tray. Naroon na mainit na lugaw, prutas at isang baso ng gatas. Napatingin si Mikay dito. Charles, aga-aga nandito ka na naman? Tumawa si Charles na mahina. Of course. Lumapit si Charles sa kama. Kailangang alagaan ng mami ng baby ko. Napailing si Mikay habang nakatingin sa kanya. Halos araw-araw na itong pumupunta sa bahay nila. Minsan pa nga ay mas maaga pa ito kaysa sa ama niya na papasok sa trabaho. Hindi ka na ba pumapasok sa office? Tanong ni Mikay. Pumapasok? Umupo si Charles sa gilid ng kama. Pero mas mahalaga kayo. Napairap si Mikay ngunit hindi niya maitatago ang maliit na ngiti sa labi. Kain ka muna, sabi ni Charles. Kinuha niya ang mangkok ng lugaw at hinipan ito para lumamig. Ako na, kaya kong kumain mag-isa. Ngunit hindi siya pinansin ni Charles. Sige na. Sumandok siya ng lugaw at inilapit sa bibig ni Mikay. Open. Para kang ewan. Ngunit napatawa si Charles.
Open na. Napabuntong hininga si Mikay ngunit kalaunan ay binuka rin ang bibig niya. Kumain siya. Para akong bata. Ngumiti si Charles. Baby naman kita. Napairap siya. Baby mo mukha mo. Tumawa si Charles habang muli siyang sumusupo. Sa labas ng kwarto ay nakasilip ang ina ni Mikay at ang ama nito. Napapailing na lamang ang dalawa habang pinapanood ang eksena. Grabing alagaan ng binatang yan si Mikay. Bulong ni Nanay Tasha. Mabuting at inaalagaan ng baby girl natin. Sa loob ng kwarto ay natapos kumain si Mikay. Agad namang kinuha ni Charles ang tray. Anong gusto mo ngayon? Napakunutan noon ni Mikay. Ha? May cravings ka ba? Napaisip si Mikay. Tumingin si Mikay sa kisame. Gusto ko ng mangga. Agad na tumayo si Charles. Okay. Ngunit bago pa siya makalakad ay nagsalita ulit si Mikay. Yung hilaw. Tumango si Charles. Sige. At may bagoong. Noted. At malamig na buko juice. Napangiti si Charles. Okay. Napakunutan noon ni Mikay. Hindi ka ba napapagod? Lumapit si Charles kay Mikay at bahagyang hinawakan ng tiyan nito. Napangiti siya. Para sa inyo, hindi ako mapapagod. Sandaling natahimik si Mikay. Hindi niya inaasahan na magiging ganito si Charles. Dati parang walang pakialam sa kanya, ngunit ngayon halos hindi na siya iwanan. Ilang beses na ring dumalaw ang mga magulang ni Charles kina Mikay na palagi may dalang mga vitamins para sa kanya. Pinapaalalahanan din ng ina ni Charles si Mikay tungkol sa pagbubuntis, kaya naman malaki ang pasasalamat ni Mikay dahil tanggap siya ng mga magulang ng lalaki. Lumipas ang 5 taon mula nang dumating sa buhay ni na Charles at Mikay ang pinakamalaking biyaya nila, ang kanilang anak na si Drave. Marami nang nagbago sa buhay nilang dalawa. Ang dating komplikado at puno ng pag-aalinlangan na relasyon ay napalitan ng isang matibay na pamilya na puno ng pagmamahal, tawanan at kung minsan ay makukulit na eksena dahil sa kanilang anak. Isang maliwanag na umaga sa kanilang bahay. Ang dating tahimik na bahay ni na Charles ay ngayon ay puno ng ingay at sigla. Sa kusina ay abala si Mikay sa paghahanda ng almusal habang may suot na apron. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya sa sala kung saan naririnig ang malakas sa tawanan na mag-ama. Daddy, faster! Sigaw ng isang batang lalaki na si Drave. Tumawa si Charles habang tumatakbo sa sala na tila may hinahabol. Oy, Drave, teka lang! Ngunit mas lalo lamang tumakbo ang anak habang hawak ang maliit na toy car. Di mo ko mahuhuli! Sigaw ni Drave habang humahagikik. Napailing si Mikay habang pinapanood sila mula sa kusina. Mag-ama talaga. Bulong ni Mikay sa sarili habang napapangiti. Si Drave ay 5 taong gulang na ngayon. Isang makulit ngunit napakabait na bata. Mana ito sa ama pagdating sa pagiging energetic at sa ina naman sa pagiging malambing. Maya-maya ay tumakbo si Drave papunta sa kusina at niyakap ang binti ni Mikay. Mommy! Napababa ang tingin ni Mikay sa anak. Oh, bakit? Gutom na po ako! Napatawa si Mikay. Napangiti si Drave habang kumikindat. Biglang dumating si Charles sa kusina habang bahagyang hinihingal. Naku, Mikay, hindi ko na kaya tong anak mo. Napairap si Mikay. Anak mo rin yan. Agad na yumakap si Drave sa ama niya. Daddy! Binuhat siya ni Charles at pinaupo sa counter. Grabe ka ha? Tumawa si Drave. Daddy, wisoli tayo mamaya! Napailing si Charles. Pagkatapos kumain. Lumapit si Mikay at nilapag ang 3 plato ng pagkain sa mesa. Halina kayo, breakfast na. Umupo ang mag-ama sa mesa habang si Mikay ay umupo sa harap nila. Agad na nagsimulang kumain si Drave ngunit maya-maya ay nagsalita. Daddy? Ano yun? Paano kayo nagkakilala ni Mommy? Napatingin si Charles kay Mikay. Napakamot sa ulo si Charles habang nakangiti. Well, long story yun. Kwento mo na po, sabi ni Drave na halatang excited. Nagkatinginan sina Charles at Mikay at nagsimula ng ikuwento ni Charles sa anak kung paano ba sila nagkakilala ni Mikay. Pagkatapos kumain ay lumabas sila sa garden ng bahay. Malawak ang bakuran at maraming puno kung saan paboritong maglaro si Drave.
Agad na tumakbo si Dre papunta sa maliit na swing. "Daddy, push me!" Lumapit si Charles at tinulak ang swing habang si Dre ay tumatawa ng malakas. Samantalang si Mikay naman ay nakaupo sa bench habang pinapanood sila. Lumapit si Charles matapos maglaro ang anak nila. Umupo siya sa tabi ni Mikay. Napatingin siya sa anak nilang patuloy na naglalaro. Hindi ko akalain na ganito magiging buhay ko. Napatingin si Mikay kay Charles. "Bakit?" Dati, puro trabaho lang. Napahawak si Charles sa kamay ni Mikay. Pero ngayon, may pamilya na ako. Napangiti si Mikay. Habang pinapakinggan si Charles, lumapit naman si Dave at niyakap silang dalawa. Napatawa sina Charles at Mikay habang niyayakap ang anak. Bahagyang kumalas si Mikay sa yakap at tinignan si Charles. Huminga ng malalim si Mikay bago siya nagsalita. "Alam mo, hindi ko rin akalain na darating tayo sa ganito." Napangiti si Mikay habang hinahaplos ang kamay ni Charles. "Dati iniisip ko kung kakayanin ko ba lahat, kung magiging sapat ba ako, bilang partner, bilang nanay." Napayuko si Mikay sandali pero agad din siyang tumingin muli kay Charles, mas matapang na mga mata. "Pero nandito ka, hindi mo ko iniwan, kahit ang daming pagsubok, kahit minsan ang hirap na." Napangiti si Mikay at may konting luha sa gilid ng mata. "Salamat Charles, salamat kasi pinili mo ko mahalin araw-araw. Salamat kasi hindi ka nagsawa sa akin, sa amin." Napahigpit ang hawak niya sa kamay ni Charles. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay nito at hinalikan. "Hindi ako ang dapat mong pasalamatan." Mahinang sabi ni Charles. "Ikaw yon, Mikay." Napangiti siya habang tinitignan ang mukha ni Mikay. "Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon sa trabaho lang umiikot ang buhay ko. Walang kulay, walang dahilan para umuwi na maaga, walang naghihintay." Napatawa si Charles ng bahagya. "At siguro hindi rin ako magiging masaya ng ganito." Hinaplos si Charles ang pisnga ni Mikay. "Tinuruan mo ako maging masaya ulit. Hindi lang basta provider, kundi maging partner, maging ama." Saglit na patingin si Charles kay Dave na nakasiksik pa rin sa kanila. "At dahil sa'yo, nagkaroon ako ng dahilan para maging mas mabuting lalaki araw-araw." Napahinga si Charles ng malalim. "Salamat, Mikay. Salamat kasi tinanggap mo ko. Kahit hindi ako perpekto. Salamat kasi naniwala ka sa akin kahit minsan ako mismo hindi na naniniwala sa sarili ko." Unti-unting pumatak ang isang luha mula sa mata ni Charles, pero nakangiti siya. "Mahal na mahal ko kayo." Napangiti si Mikay. Tuluyang pumatak ang sarili niyang luha. Hindi ito lungkot ng luha, kundi ng sobrang saya na halos hindi na niya kayang ipaliwanag. Biglang umangat ang maliit na kamay ni Dave at hinawakan ang pisngi ni Charles. "Bakit ka po umiiyak?" Inosenteng tanong ni Dave. Napatawa si Charles habang pinupunasan ang luha. "Masaya lang si Daddy, anak," sagot ni Charles. Lumapit si Dave kay Mikay at niyakap na naman silang dalawa ng mas mahigpit. "Ako rin masaya," sabi ni Dave, may kasamang maliit ang ngiti. Napatawa silang dalawa sa sinabi ng anak. "Alam mo, Dave, ikaw ang pinakamalaking dahilan kung bakit kami masaya ng daddy mo." Tumango si Charles. "Tama si mami mo, ikaw nagbigay lalo ng saya at kulay sa buhay namin." Muli silang nagyakapan ng tatlo. Huminga ng malalim si Mikay at ipinatong ang ulo sa balikat ni Charles. "Promise mo sa akin, kahit anong mangyari, hindi tayo bibitaw." Gumiti si Charles at hinalikan ang noon niya. "Hindi kailanman, ikaw at si Dave, kayong buhay ko." Sa huli, napatunayan ni na Charles at Mikay na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa masasayang sandali, kundi pati na rin sa mga pagsubok na magkasama nilang nalampasan. Mula sa mga pagkakamali, pag-aalinlangan at sakit na nakaraan, natutunan nilang buuin muli ang tiwala at pagmamahal sa isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapakita na love is not always perfect, but it grows stronger when people choose to fight for it. Minsan nagkakamali tayo, nasasaktan at natatakot magtiwala muli. Ipinapakita rin ng kwento na responsibility is part of real love. Hindi sapat ang salita lamang. Kailangan itong patunayan sa aksyon. Sa huli,
True happiness comes from love, commitment, forgiveness, at sa pamilyang handang samahan ka sa bawat yugto ng buhay mo. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Ledad Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbyteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rosemary Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki,
Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Nathan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbyteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navares, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilia, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose,
Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescent,